galing sa Banga Community College. Gusto lang po namin, nagre-research po kami about sa history ng buhi. So, pwede po ba kami humingi ng tulong sa'yo para malaman namin ano na yung mga dati yung pinagdaanan namin. Pwede. Ano po nagkaroon ng lawa or lake sa buhi po? Noon, kasi nakabisan talaga namin yung history ng Lake Buhi. Galing siya ng Mount Aso, yung bulkan ng India. Oo. Tapos sabi nila, nung tutok daw yan, kasi dito siya sa amin, sa Buhi. Yan yung resulta niya, yung tutok siya. Yan yung naging resulta yun yung iniwan ng yung Mount Aso, yung Lake Buhi. Yung tubig niya, dahil mismo dahil sa pinaka-crater ng Vulcan Aso, ng Mount Aso. Kaya tinawag siyang Lake Buhi. Kasi wala naman ibang pinanggalingan yung Lake Buhi. Wala siyang source, kundi sila. Yung Mount Aso. Bakit po natawag na nakabuhi? Yung term na nakabuhi is galing siya parang TV. Oo, kasi nung putok yung Vulcan Mayon, yung ibang galing TV dito sila nakapunta. Ngayon, parang yung kalahati ng buhi yun, galing siya ng Albay. Kaya minsan, kaya siguro tinawag siya nakabuhi kasi yung ibig sabihin sa amin, nakadulag o nakaalpas. Kaya nakabuhi. Oo, kaya nakabuhi siya. Yung ibang parang dyan siya galing. Yung salita namin, meron siyang pagkakawit sa TV. Kaya minsan kapag piyestang buhi, pagpinta kasi, yung mga taga-LTV, yung mga dito sila. Parang kumbaga tayo, kapatid ba? Parang kapag piyesta, kapag pinta kasi, parang 2024, pinta kasi siya, andito sila. Yung mga bisita kami galing TV. Tapos kapag piyestang TV naman, ganun din yung mga buhi yun, andun din. Pero po, di ba yung Albay po kasi ibang province na yun, di ba po yung buti, pa siya ng Bangso? Oo. So, di man po nagkakakonflict? Ay, hindi. Wala naman. Kumbaga, parang give and take na lang. Kasi pag piyesta ng TV, yung mga ibang buhi yun, andun doon. Tapos yung ibang kapag piyesta dito, nakita mo. Kasi kapag piyesta, pag 24 pa lang ng gabi, nakita mo na yung mga basket ang galing siya ng TV. Kaya makita mo po mga taga-TV dito pagdating ng sentro ng Buhi. Kita mo lahat. Di ba po dyan sa day, yung dito sa partner niya, ito Buhi ko, doon po ba sa partner sa kabila, Albay na o Buhi? Buhi pa din siya kasi itong bundok na to, Buhi yan. Palibot yan. Kasi yung way, isa lang naman yung way na papuntang itong highway na to. Meron namang shortcut sa Pulang Way, pero hindi siya papuntang Pulang Way, papuntang Albay. Pero naman siya, buhi pa din naman yan. Kasi pagdating mo dyan, pag TV, pero itong bundok sa pagkitilan sa amin. Bundok pa rin siya. Ano po ba mga
May pagmamalaki ng muli. Ay, marami. Marami. Marami isa na yung sinarapan. Sinarapan. Original, ano siya. Kasi kiniklaim ng bato. Bato? Sabihin, bato ba, baaw, babata. Kiniklaim din ng iba na nasa sa kanila daw yung original na species ng sinarapan. Hindi po. Galing po yun dito. Kasi So, yun, ano ba galing yung mismo yun sa sinarapan? Yung sinarapan, Tabios, yung maliit na isda. mas maliit po sa dilis. Oh, mas maliit siya sa bibis. Kumbaga, dito lang talaga sa Dito lang siya galing. lake bukid. Oo, yung siguro yung, kasi meron bago ngayon, sabi nila, galing daw na, o ano, ang original daw na, is galing sa, hindi naman, galing talaga sa dito sa Lake Bulacan. Tapos, tilapia, yan. Tilapia. Kami ang pinakang-sarap na tilapia. Sabi ko nga dun sa din, sinamin na po isang araw. Talagang pinakamasarap ng tilapia ng galing po. Mas masarap pa siya sa Malinang Batangas. lang, tapos siksik yung laman. Sa tingin niyo po ba, kamusta ang buhay noon kumpara po ngayon? Ayun, tahimik. Kahit walang gadgets, masarap. Marunong tumakas. Sa pamumuhay po, halimbawa, pagkukaya, yung pamumuhay Ay, simple lang naman yun. Nung noon, kasi ngayon, yung mga kabataan ngayon, huwag mo masama na. Mga kabataan ngayon mapili. Kumpara noon sa amin. Na kung ano yung nandiyan, sa tanong, kung ano yung nandiyan sa amin. Ngayon, pag walang kami, hindi makakain. Pero hindi na lang kami. Yung ano po ba, ma'am, yung pangunahing kabuhayan ng mga taga-Buli is yung pangingisdalin sa Oo, sa kanyang pagsasaka. pagsasaka. Yung pagsasaka. So, kung baga po, kung ikukumpara mo yung kabuhayan nila noon, tapos yung kabuhayan mo, sa tingin niyo po, ano Mas maganda yun. Sa yung ngayon. Kasi yung ngayon, yung makapagkaganda lang ngayon kasi maganda yung technology ngayon. Maganda. Bago yung mga technology ngayon, mga gadgets na may TV na kaysa noon. Pero yung sa pagkabuhayan, mas maganda yung noon. yung mga traditional na po. Oo. Kasi, pero po, dyan sa Lake Buli, may mga nagbabantay naman, halimbawa yung mga bawal na gamitin pag nangingisda. Ay wala, kahit hindi magbantay sa Lake Boy. Wala siyang walang illegal fishing na nangyayari. Kumbaga lahat naman ng mga anak sa akin. Oo, lahat naman kasi may alam naman nila yung responsible, alam naman nila yun. Kasi maliit lang naman yung Lake Boy. Oo nga. Kaya kahit wala naman sa awa ng Diyos, wala naman. Ano po yung mga nalalaman mo about sa history ng Ini-istoryan sa naman ko yung mga buwan ko. Yung panahon niya to. Kasi, kaya na ba nung buhi, kasi nakadulag, nakabuhi. Kaya mga anak kong nabuhi, nakadulag. Yung panahon ko niya po, nag-irap nyo yung volcano. Isinin yung vulkan, ay yung simbahan diyan na buga na sa nakalutaw. Yung simbahan sa Albay, sa pagsawa po? Agsawa, yan. Guwan diyan nakalutaw na parang simbahan na diyan natabunan yung simbahan. Yung ibang tao nakabilang, nakapuntang buhi. Kaya sabi, nakabuhi. Nakabuti. So, Nakadulag. kumbaga, nakadulag po. Nakadulag na pag-irap ng Pag-erap ng bulkan. Sa ano po tayo? Sa lake po, paano po nagkaroon ng lawa? Diyan manan sa Mount Asog. Mount Asog naman. Ang tubig niyan, Mount, diyan sa Bulkan manan. Isabing Bulkan. Opo. Noon, nag-irap po manahan. Kaya nagkagutubig diyan sa Lake Buhi.
Pagputok niya, diyan nagluwas yung tubig. Sa Mount Aso. Yung Mount Asugan. So yung Lake Buhi, yung turn na Buhi, galing po sa nung nag-erap yung bulkan Sa ngayon. alin sa Albay, Tayong Albay. Tapos po yung lake, Tagsawa, Albay. yung Lake Buhi naman, nung pag-erap ng Mount Aso. Kaya ang mga taga-Tiwi, nagipunta nila sa Buhi. Mga taga-Tiwi, nagipunta nila sa Buhi. Kasi, ang patron diya na ginibong santo, na sa Dakaw, isa ng pinag-alinan. Kaya yung patron nato sa Gudi patron dili magipatngod kasi sadya ng kahoy na pinagalingan. Pero po Kaya tayo, mo ang pipuntahan din yung mga taga-TV. Albay, mga taga-Albay. Taga-TV. Di man po tayo nagkaka-conflict. Halimbawa, kasi yung, di ba yung Buhi po, part na siya ng Kamsur. Ayaw mo? Tapos Tama rin yung, di man po kamo, kumbaga, inaagaw ka Albay. Kasi Ay, syempre, di man. kumbaga kamo taga-Albay. Di Di man po. man, di man. So, magayon man po palang ako. Ano po tayo mga ipagmamalaki ka ng Buhi? Yeah. Likbuhi dahil kuwaan eh, tourist spot. Opo. Ano Likbuhi. Pinaka-ano ka ng Buhi. Kaya lang ang pikuha dito sa Mount Aso, para puntahan niya mga mountaineers. Kadakil na kaya dyan mga nagkagirirahan na nakabalik. Sa Mount Aso po. Ako kaya dyan lubot. Ako dyan lubot sa bit niya Mount Asuga. Nagawan dyan lubot. Ngayon, pag bumabay ka diyan, makikita mo diyan parang bagay ka napunta sa paradise kasi mga malawi, mga kahoy diyan, mga iba-ibang hayop, nagdidiyan, nag-star. Bagay encantado. Bagay encantado. Kaya nga niya ko dyan yung itong paraw, nagkupara pang nigi pangaso nyo, nigi Opo. nihanting. O di dyan sa boundary niya buhay, agoy ba sa rikaw, na nakakuha, di agoy ayam. O diyan na nagipara pang. Dakil kaya na history niya rin buhay. Yung park nga ni diyan sa, ang kumbaga dyan ginibong park sa tubangan ng munisipyo di. O ang kumbaga dyan pamuntugan. O di rin manan sa buhay. Panahon niya itong pinagbuntog yung kampana. The history of Buhi dates back to pre-colonial times when it was inhabited by indigenous communities. These early settlers relied on the abundant resources of the area, including the bountiful Lake Buhi, which provided them with sustenance and livelihood. There were two patron saints with whom the town directed their devotion. The first was Saint Francis of Assisi, placed in the church made of wooden materials. Unfortunately, in 1730, the church was razed down by fire. It was, however, replaced by a stone structure built under the supervision of Reformed Fray Jose de Cerda. Another saint was installed, Saint Anthony of Padua. With the arrival of the Americans in the early 20th century, Buhi became part of the new political landscape. The town witnessed progress and development, with improved infrastructure and educational opportunities. During World War II, Buhi, like many other towns in the Philippines, experienced the hardship and challenges of war. The town of Buhi was believed to be the one of the richest Spanish pueblo in ambos Camarines during the 19th century, and the folklore about the Golden Bell could attest to this wealth. The local folklore that has been lurking in the town was beautifully depicted through a monument which was erected in front of their municipal hall. Nakabuhi, meaning the town settlers were able to flee from the eruption of Mayon volcano hundreds of years ago. The local settlers misunderstood the question as how they came to be there, and so gave the response Nakabuhi. The lake is nestled in a valley formed by two ancient volcanoes, Mount Iriga, also known as Mount Asug, and Mount Malinao. The Lake Buhi is not only a scenic attraction but also serves various purposes such as fishery, navigation, water reservoir for irrigation, hydroelectric power, and domestic water supply.
It is home to the world's smallest commercial fish, known as sinarapan, which is a unique feature of the lake. Visitors can enjoy the natural beauty of the lake and its surrounding landscapes. There's a resort called Lake Bui Resort that offers a lakeside nature park and stunning views of the lake. As we conclude our journey through the history of Bui, we are reminded of the resilience and spirit of its people. Bui's rich history and vibrant present make it a truly special place in Camarines Sur.